Nabubuhay silang parang mga reyna, pero kinasusuklaman nila ang kanilang asawa. Ang mga babae ng Sheikh ng Dubai ay napapaligiran ng mga luho. Pero lahat ay kapalit ng kanilang mga kalayaan. Kahit na si Mohammed bin Rashid ay napakita bilang isang santo. Ang kanyang buhay pag-ibig ay napuno ng mga unos. Ang tanging mahalaga sa aking ama ay ang kanyang reputasyon. Hanggang sa papatay siya ng mga tao para protektahan ang kanyang reputasyon. Sa kanyang 74 taong gulang ay nagkaroon na ng hindi mabilang ng mga babae. Marami ang iisipin sila ay nagpapalipas ng pinakamagandang lagay. Pero bawat isa ay dumanas ng kanilang sariling impyerno. Ginamit ang kanyang kapangyarihan para pahiyain sila at agawin ang kanilang mga anak. Sa pagiging Muslim, pinahihintulutang magkaroon siya ng mga maraming asawa. Ang mga ito ay madalas na regular na pinapapalitan. Pero sa isa kanila ay tuturuan siya na ang kanyang pera ay walang anumang halaga. Komparado sa katalinuhan ng isang babae. Nang siya ay isa lang prinsipe at 23 taong gulang, si Sheikh Mohammed ay umibig kay Randa Al-Varna na 16 taong gulang. Ang ilusyonadong dalaga ay nagpasyang ibigay sa Sheikh ang kanyang kabataan. Hindi alam na aagawin nito sa kanya ang bunga ng kanyang sinapupunan. Ang relasyon ay ang pinangarap habang nakatira sila sa Europa. Pero nang bumalik sa Dubai, nagbago si Mohammed. At tinrato si Randa na parang isang basura. Subalit, binigyan niya ito ng kanyang unang anak na babae, si Malal. Na 5 buwang pagkasilang lamang, inalis niya ito sa kanyang ina. Inagay niya dito ang kanyang anak at kahit na nagmamakaawa si Randa, hindi na kailanman pa siya hinayaang pumasok si Dubai ulit. At ganoon siya naghanap muli ng ibang biktima para gawin silang mga asawa. Ang Sheikh ay naging isang makina sa pagkakaroon ng mga anak. Sa pang-5 pagkakataon ay nagkaroon ng kanyang unang anak na lalaki. Pero hindi ito nagawang maging tagapagmana dahil mukha itong dayuhan. Hindi magiging hanggang sa sandaling yun kung saan ay nakikilala ang isang babae sa matagal na panahon ay tiniis siya. Sa kanyang pisang si Hind al-Maktoum ay nakatagpo ng isang sinapupunang kultur. Ang babae ay binigyan siya ng malapit sa 12 anak. At ang taong siyang magiging tagapagmana ng kanyang kaharian sa Dubai. Sa kanya ay tumagal ng buong buhay na matiwasay. Pero sa kanyang ibang pang-asawa ay hindi naging ganun. Isa sa kanila ay magiging si Horia Ahmed, isang dalagang nagmula sa Algeria. Nagpakasal siya dito at nagkaroon ng 5 anak. Pero hindi nagtagal ang panahon upang magdiborsyo. Pinaalis mula sa bansa at naiwan sa kanya ang mga anak niya.
iniwan ang babaeng puno ng pagkabigo at dalamhati. Ngunit sa maraming mga minalas, may isang inang magkakaroon ng swerte. At ito ay si Haring Muhammad ay nakipag-date sa isang Greek na babae. Mula sa kanilang pagmamahalan ay isinilang si Sheikha Mara na pinalaki sa Europa. Sa lahat ng mga prinsesa, siya ang magtatamasa ang isang magandang buhay. Siya ang magiging paboritong anak ng Sheikh ng Dubai. Ang kaibahan sa kanyang ibang anak na babae sa ibang mga kasal na ginawa niyang impyerno ang buhay nila. Si Muhammad ay nagpakasal sa isang dalagang Lebanese na si Horia. Sa kanya ay nagkaroon ng anak na si Latifa na nang lumaki ay tinangkang tumakas ng Dubai pero nahuli siya ng kanyang ama. Kung napapanood mo ang video ito, hindi patay ako o nasa isang napakasamang sitwasyon. Ikinulong siya sa palasyo at pinagbawalang umalis ng walang bantay. Pero isa sa kanyang mga asawa ay lalantad ang kanyang imperyo ng takot. Si Muhammad ay nagkaroon ng isang anak sa isang inang mula sa Turkey. Hindi kailanman nalaman ang tungkol sa ina niya. Pero ang kanyang anak ay tinawagan si Sheikha at pinalaki ito sa kanyang pamilya. Siyempre hindi nagkaroon ang batang si Suhail, anak ni Paulina Abel Rashid na hindi kailanman niya naging kanyang asawa. At dahil doon, nagpasya siyang iwanan ito ng walang proteksyon. Isang dayuhang prinsesa ay inilagay siya sa kanyang lugar. Ang kanyang huling kasal ay kay prinsesa ng Jordan. Si Haya bint Al Hussein ay nailab sa Sheikh. Pero alam niya ang nakaraan ng kanyang dating asawa. Kaya nang ang lalaki ay tila nagpakita ng paghamak, hindi siya nagdalawang isip at tumakas siya sa Dubai. Dinala niya ang kanyang mga anak para hindi sila alisin sa kanya at humingi ng diborsyo. Dagdag pa ay nakiusap siya ng seguridad para sa kanya at sa kanyang pamilya. Subalit, hindi ito ang magiging huling parusa kay Sheikh Muhammad. Aalisan niya rin ito ng isang malaking dami ng pera. Hindi lang nakipaghiwalay si Sheikh at isinama ang kanyang mga anak. Maliban pa ay ibinimanda ito ng $713 million. Ilalantad niya ito kung ano siya sa harap ng mundo. Pero sa sandaling yun, ang mga mata ng lahat ay bumaling sa Sheikh na hindi nagkaroon ng ibang opsyon. Kundi sumuko sa harap ng kanyang matalinong dating asawa. Para hindi patuloy na maging cover ng media. Nagpasya siyang bayaran ito ng kanyang pera at hayaan siyang kasama ng mga anak niya. Bagamat maraming malalapit na tao ang siniguradong nagpaplano ito na maghanap
ng paraan para gawin sila kinalaunan. Sa paggamit ng kanyang mga kontakto para dalhin sila sa bahay, at hindi na kailanman pa maaaring lumabas ng animals. Ang haring ito ay nagpakitang hindi lang ng pagiging isang makapangyarihang hari, kundi isang walang kaluluwalin na ginagamit ang kanyang pera upang ihiwalay ang mga bata sa kanilang mga ina nang hindi nag-iisip. Ngunit ngayong lumipas ang 70 taon, mukhang nawalan na siya ng ilang mga abilidad. At ito ay kahit na sa loob ng mga taon ay sinamantala ang mga walang kalaban-labang babae. Ang prinsesa ng Jordan ay iniwang malinaw sa kanya na bilang ina, lagi niyang ilalabas ang mga kuko para sa kanyang mga anak. At hindi ang lahat ng pera sa mundo ay sapat upang pailaliman siya. Sa kanyang malulupit na mandato,